Partners in mission. Partners in mission. Nalampasan natin yung isang aralin, motive in mission. Kasi speaker natin si Pastor Ding. Ngayon po, ang ating pag-usap ng partners o katuwang. Kasama, katulong, not just kasama. Kasi marami naman kasama pero hindi katulong. Tama ba? Naalala ko na kayo nasa Good Shepherd pa. Kapag aalis ng Bible study o kayo mag-DDBBS, ang dami nakasakay sa jeep. Pero pag sa aktual na gawain, puro nakasakay lang pala. Ang iingay kapag nagba-Bible study na, naglalaro lang. Kaya sabi ni isang sinasamahan, kahit tatatlo ang laman ng jeep, gusto ko, basta pag sumama sa akin, kasama ko, katulong ko. Hindi yung kasama lang sa jeep, pero hindi katulong. Tama? Ngayon, ang ating pag-uusapan ay sana, sa pag-aakay ng kaluluwa, meron nga dyan nakalagay, sana'y kasama kita sa pag-aakay ng iba. Baka naman iba ngayong sinasamahan. Talagang halatang in love yung gumawa nito. Ano? Sana'y kasama kita sa pag-aakay ng iba. Ano? Mga minamahal, kayo ba'y ligtas na? Mind you, na ang pag-aakay ng kaluluwa o ipangaral, we preach Christ, yan po'y kalooban ng Diyos. Yan po ang talata natin. Ako'y hindi ninyo hinirang, ngunit kayo'y hinirang ko at akin kayong inihalal upang kayo'y magsiyaon at magsipagbunga. Ibig sabihin, ang gusto ng Diyos sa kanyang mga hinirang, sa kanyang mga niligtas, are you listening? Ay hindi maligtas lang. May pakay siya kung bakit kaniya iniligtas. Tama ba? So, ibig sabihin, merong pinagagawa ang Diyos sa bawat isa sa atin. Hindi lang ho ang pastor ang hinirang. Hindi lang po ang workers ang hinirang. Kayo ba'y hinirang din? Before the foundation of the world. Ngayon, ang sabi, kayo'y magsiyaon at magsipagbunga. Ibig sabihin, kung ikaw ay ligtas na, dapat ikaw ay nakapagbubunga. Dapat ginagamit ka ng Diyos para ang iba ay maligtas din. Hindi tayo niligtas para magpa-cute. Lalo kung wala naman. Tama ba? Hindi tayo niligtas para magpayabangan, magpasikatan, para mag-TikTok, mag-Mobile Legend. God save us for a clear purpose. And that is to bring others for Christ. At alam nyo ba kapag nagagawa natin tayo nagbubunga, sabi po ng verse 8, are you still with me? Sa ganito'y lumuluwalhati ang aking Ama. Ibig sabihin, yung gawaing mag-akay ng kaluluwa at nakapag-aakay ng kaluluwa ay nakapagpaparangal. Nakapagluluwalhati. Nagpapadakila ng tunay na Diyos. Bakit? Kapag ang tao ay naligtas na akay mo, lugi na ang tandway. Anyo ba ang naikinabang sa buhay ng tao hanggat hindi ligtas? Si Satanas. Tama? Magtinda ka ng Bible at ng gin, lalangawin ang Bible. Bakit? Mas maraming tao hindi mahilig sa Bible, mas mahilig sa Hinebra. Pero kapag ang tao ay nabahagi naman ng salita ng Diyos, you preach Christ. Who can tell
na pwedeng maligtas yan, aalis yan kay Hinebra. Ang kanyang susundan ay ang Diyos. Kapag nag-aakay tayo ng kaluluwa na pararangalan ng Ama, nababawasan ang nahanga sa tanduay. Tama ba? Tama ba? Mababawasan ang sakit ng ulo ng droga ni Duterte. Sapagkat ang tunay na ligtas, hindi na alipinin ng droga. Alipin na ni Kristo. Tama ba? Sapagkat ang tunay na kay Kristo, mga minamahal, hindi ginawang sakdal sa lupang ito. But in Christ we are perfect. Through Christ. But as long, kaya makinig po kayo ng osas, malalim po ang discussion doon. Ngayon, as long nasa lupa ka pa, may lumang pagkatao ka pa, nagkakamali. Pero andun ang malaking pagbabago. Tama ba? Kaya makikita mo, ano nangyari kay Joshua? Anong natuka niyan? Ba't nagkagayan yan? Ano sasabihin niya? Biyaya ni Kristo. Therefore, ang naluluwalhati na sa isang taong naligtas, si Kristo. Ang Diyos. Tama ba? Amen. Kaya sabi, sa ganito'y lumuluwalhati ang aking Ama, na kayo'y magsipagbunga. In fact, not just bunga, kundi bungang marami. Bungang marami. Hindi bungang araw na marami. Are you with me? Kaya ating pag-uusapan ngayon, mga minamahal, hindi ang kinakausap dito pastor lang. Hindi ang kinakausap dito workers lang. Hindi choir members lang. Hindi yung gumagawa lang ng background ng verses. Hindi yung nagpo-post lang. Lahat na umaangkin na siya anak ng Diyos. Ikaw ang kausap dito. Are you with me? Kaya huwag kang tutumpik-tumpik. Huwag kang pabaya sa buhay mo. May pinagagawa sa iyo ang Diyos. Tama ba? Ngayon, partners, ating alamin, sino ba yung kapartner natin? Ako sa aking buhay, alam ko na ang aking kapartner. Ang aking magandang asawa. Mahal na mahal ko yan. I love you 3 times a day. Are you with me? Alam ko na ang aking kapartner pagdating sa buhay. Yun ang ko na, alam nyo na ba yung kapartner? But parang may iba pa yata kayo nililingon. Tama ba? Una, nagtaka ho si Brother Renin, nagkapakalapit-lapit sa akin. Pastor, 4 lang ba talaga ang puntos mo? Wala na akong mapigay. 4 lang ho ating pag-uusapan. Pero yung isang puntos, may 20 subpoint. Ano? 4 points. Kasi dito sa anong ito, wala akong nakikitang ibang partner eh. Hiniwag-hiwag ko lang yung 3. Yung isa, ginawa kong 3. Yung isa lang talaga. Pero yung isang yon, marami yon. Una, sabi po naman verse 16. 16 muna tayo. Sabi diyan, ako'y hindi nyo hinirang. Ngunit kayo'y, yun, lumabas na ang partner mo doon. Diba? Hindi mo sinabing, ngunit ikaw, di wala kang partner. Sabi, kayo'y, may kasama ka kaibigan, kapatid. Dapat ang kinin mong ikaw ngayon. Tama ba? Ating lilinangin kung sino yung kayoy na yon. Baka kaya hindi ka nasama, hindi ka kayo kasama sa kayoy. Ikay kasama doon sa kukuya-kuyakoy, hindi doon sa kayoy. Are you with me? Tignan sabi, ako'y hindi nyo hinirang, ngunit kayo'y hinirang ko. Then, at akin kayong. Tignan yan. Yeah, doon pa lang may kapartner na tayo. Upang kayo'y, talaga ay mabubulo na din sa kakakayoy, magsiyaon at magsipagbunga at upang manatili ang inyong, hindi iyong. Pinay kita dyan, may partner tayo mga kapatid. Hindi ka nag-iisa sa larangan ng pag-aakay ng kaluluwa. Ang titiyakin mo lang,
sana ikaw nga yung kapartner. Dahil kapag hindi ka kapartner, ikaw yung aakayin. Hindi ikaw yung kapartner na mag-aakay. Tama ba? Ang sabi, at upang manatili ang inyong bunga, upang ang anumang inyong hingin sa masaing pangalan ay maibigay niya sa inyo. Sino ba yung kayo'y na yan at inyo? Balik tayo sa verse 4 and 5. Verse 4 and 5. Siguro para maintindihan, basahin natin hanggang verse 1 pala. Yan niya ha, para makita. Oh! Hindi ko kayang basahin yan. Okay. Nagpatalastas pa tayo dyan ha. Okay. Yan niya, para maintindihan natin ang yung kayo'y. Tingnan natin yung daloy. Ako ang tunay na puno ng ubas, sabi ng Panginoong Hesus. Yung iba'y fake. At ang aking ama ang magsasaka, ang bawat sanga. Ibig sabihin, talaga bawat, alam mo, wala akong puno ng ubas na walang sanga. Mahirap naman, kahit nga kawayan eh. Kahit paano yung nasanga, tuwid na tuwid, may sanga. Tama ba? So, ang Panginoon, ang puno, may sanga. So, tinutukoy doon na mag-aakay ng kaluluwa yung sanga. Tingnan niyo, tuloy natin. Ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubunga, ay inaalis niya, at ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Kayo malilinis na sa magitan ng salita na sa inyo'y aking sinalita. Yan, tingnan natin. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo gaya ng sanga na di makapagbunga sa kanyang sarili, maliban na nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo, maliban na kayo manatili sa akin. Sino yung sangang yon? Ako ang puno ng ubas. Kayo ang mga sanga. Yung palang kay aking hinirang at inihalal ko para kayo'y magbunga, humayot magbunga, binigyan ng paghahambing ng isang talinghaga na itinulad si Kristo sa puno at ang mga inuutusay mga sanga. So, ang kapartner natin, kapwa ko, sanga. Amen? Are you with me? Dami sinabi, yung palang conclusion. Ano? Number one, sino yung kapartner natin? Co-branches. Co-branches. Are you with me? Amen. Wow. Kayo ba'y sanga ng Panginoon? Si Kristo ba ang inyong puno? Kayo ba'y nakaugnay sa Kanya? Mga batid, meron ho kasing, halimbawa, magkakadais na puno, mangga o kaya ay mahugani. Minsan may napuputol na sanga ng mahugani o kaya ng mangga na putol, nalaglag, napapatong sa puno ng mahugani. Napasangit. Bigay ititagal-tagal lang sanga ng mangga, hindi nagiging mahugani. Abay, napasangit lang naman eh. Hindi naman talaga siyang lehitimong puno ng mahugani. Titiyakin mong sanga ka ng ubas. Sapagkat ang tinutukoy dito'y sanga ng ubas. Ang kapartner dito ay kapwa sanga ni Kristo. Ngayon, kung ligtas ka, di ka dapat mahirap sumali. Dahil sanga ka eh. Yung ibang ang sanga napapatong lamang eh, nakakasali. Eh di lalo ka namang hindi naman nakapatong, nakaduktong. Tama? And don't tell me na ikaw ay talagang nagigiit na ako'y sanga ng Panginoon, kundi ka naman nagagamit ng puno. Hey, are you listening? Maliwanag ho ba? Ang tinutukoy po diyan ay kapwa mga sanga ng Panginoon. Ang una nating partner
in mission sa pag-aakay ng kaluluwa ay kapwa ko mga ligtas. Kapwa ko mga anak ng Diyos. Kaya hindi lang dapat ang pastor workers ang nag-aakay ng kaluluwa. Lahat ng sanga ni Kristo. Tama ba? Kayo ba'y sanga ni Kristo? Ang lungkot. Yung iba pag ako nakakayat din, takot na. Pag magbubukas na ng Bible, takot na. Mapalad ka kung mayroong ang sense of fear. God will speak to you. He'll speak to you. Are you with me? Tingnan natin kung sino yung sangang ito. Tingnan natin. Verse 16. Tingnan natin kung sino ang sanga. Kayo ba'y sanga? Ano, sanga na hapay na. Pastor, ako yung sanga, kaso lang ako'y hapay na. At least sanga pa rin. Ano, hapay na laang. Okay, ano sabi ng talata? Binasa natin yan kanina. Ako'y hindi nyo hinirang, ngunit kay hinirang ko. Ano ba tunay na sanga? Nahirang. Nahirang. Chosen by God before the foundation of the world. Amen? Tuwa talaga kayo, ano? Gusto nyo, ligtas kayo. Pero yung ikaw ay gamitin ng Diyos, parang ang hina ng amen. Hindi ho ganyan yan. Tama ba? Are you there? Para nung kami, nasa Batangas, na ako'y bata pa, tuwang-tuwa pag may pasaknungan. Ano may pasaknungan? Lalo pag ang ina ay magpapasaknong. Talaga namang lahat ng pang-ulam ay naroon. Yung iba-iba sa pasaknungan. Pero sa sinasaknong, ayaw. Are you with me? Naintindihan niyo ba yung ibig ko sabihin? Tuwang-tuwa pag may pasaknungan. Bakit? Bukod ang inihaw na tulingan, kamatis, sibuyas, na hilaw, may patis, may paho. Mayroon pang piritong tingin, may ginatang bituo sa amin. Ganyan, sarap. Tuwang-tuwa kami pag may pasaknungan. Pero doon, sa sinasaknong, iilan. Naintindihan niyo ba yun? Parang bayanihan. Tama? Tuwang-tuwa't may bayanihan, bubuhat ng bahay. Pero sa ilalim, may nakabitin. Ganyan na marami sa atin, gusto alam lang ay ligtas. Pero sa trabahong ibahagi si Kristo para iba'y maligtas. Ang lungkot. I don't believe you. Hindi ka malabo pa sa sabaw ng pusit. Hindi pwedeng ikaw yung makinabang lang ng kaligtasan na hindi mo kayang ibahagi yan. Tama ba? Are you still involved? Are you still involved? Amen? Pambihira, kaya ako'y muhing-muhi sa mga membrong daming-daming pwedeng ibahagi sa Facebook kung anong inilalagay. Amen? Ikaw kay may naakay ng kaluluwa para magpabanjing-banjing sa iyong buhay. At dahil sa kadamihan na ng naakay mo sa kaluluwa, wala ka nang magawa. Kaya ako'y naglilibang naman. Ito naman ang aking ilalagay. Mahiya ka sa kalis mo kung wala ka pang bunga. Paluko-luko ka na. Tatandaan ninyo ha, tayo hinirang, itinalaga upang humayo at magbunga. Gusto ng Diyos, ikaw ay magbunga. Are you there? So let's share. We preach Christ. Ang sabi dyan, tingnan po natin ang verse 4 hanggang 6. Tingnan po, verse 4 hanggang 6. Nabasa natin din yan. Ano sabi dyan? Sino ang kapartner natin? Mga hinirang. Yung mga sanga, anong klaseng sanga yun? Mga napili. Right there. At saka nakakabit. Amen.
nakakabit at nananatili sa puno. Amen. Kayo manatili sa akin. Ito pa na. Andun ako Wala uli. Nakakabit at nanatili. Kayo manatili sa akin. At ako'y sa inyo. Meron debate na pakikinggan ako. Hindi naniniwala sa osas. Paano kung ako hindi manatili? Paano kung ako tumalikod? Sabi ng isang mga ngaralang osas, bigla paborito ninyong laging talata ay yung tumalikod. Ano? Alam niyo ba bakit may mga ganyang panalita? Kasi sabihin ko nga sa inyo, meron naman talagang kasing sanga na napapatong lang. Hindi talaga nakakabit. Walang totoong ligtas na hindi mananatili. Are you there? At dahil totoo kang ligtas, nakakabit ka, hindi maaring hindi ka lalaki at magbubunga. Sino yung tinutukoy na branches? Nahirang, nakakabit, at nananatili. Alam mo, ang Kristiyano, pwedeng napasayad, nadubhan, pero hindi nawawala. Yan ang pwede mangyari. Maraming sanga ng ubas na papayangyang sa putik. Kaya nga mayroong magsasaka na nag-aahon at hinuhugasan uli. May mga sanga na napapayangyang, baka nabigat na masyado. Tama ba? Okay, nawawala sa balag. Kapag ikinawala sa iglesia lagi, simbahan, nayayangyang ka. Kaya ibabalik ka uli ng Diyos sa church para ikaw ay sangang nakakawang sa lupa na putik. Ang sanga ng Panginoon, pwedeng manghina, pwedeng maputikan, nagkakamali, pero mananatili. Ngayon kung hindi ka mananatili, nagsabi kang naligtas ka, pero bumalik ka sa dati at naging mas masama pa, napapatong ka lang na sanga ng iba. Hindi ka talaga lehitimong sanga ng ubas. Are you there? Pwede ho tayo mag-backslide, pero hindi tayo pwede mag-apostasy. Apostasy is what? They know the truth, but they are not of the truth. Alam nila ang tama, pero hindi sila sa tama. Si Satanas alam din ang tama, pero kalaban siya ng tama. Kaya si Judas, sabi nila, nawawala daw ang kaligtasan dahil si Judas daw dating ligtas. Na-trace natin yan, hindi talaga naligtas si Judas. Kaya wala siyang naiwalang kaligtasan. Ang tunay na ligtas, mananatili. Are you with me? Pwede ka manghina, pero tatagupakan ka ng Diyos para ikay bumalik. Tama ba? Ang prodigal son, di ba't nabasa natin, siya ay anak na lumayas, na buhay pa ang kanyang ama, kinuha na niya ang kanyang mana, at ang kanyang kinuhang mana, bahaging mana, ay inilustay niya sa mapalunging pamumuhay hanggang dumating sukdulan na siya'y naghirap at wala nang tira, inaagawan na niya halos ang pagkain ng darak ang baboy. Pero habang siya nakatingin, lalaway-laway na ang bango nito. Ang sabi niya, teka muna, sa bahay ng aking ama, ay may mga alipin, nakakakain ng ayos, nakakatulog ng ayos, may tirahang ayos. Ako'y babalik. Nasasabihin ko, hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak. Ang mahalaga ako'y makabalik lang. Ang anak ng Diyos pwedeng lumayo, mahirapan, madungisan. Pero pag anak ka ng Diyos, sabi ni Gary Valenciano, babalik at babalik ka rin. Tama ba? Babalik at babalik ka rin. Dahil anak ka ng Diyos. Ang tunay na inaasahang mag-aki ng kaluluwa ay co-branches. Sinong co-branches? Hinirang, nahirang, nananatili. Nananatili. Amen? Tanyo, si Bonnie kasama na uli natin. Tama ba? Si Elisa, andito ba si Elisa? Okay, kasama si Ima, si Kim, si Jeremy, si Enemy.
Tama ba? Pag anak ka ng Diyos, iba ho yung pag hindi anak ng Diyos, ang tawag doon ni, nangyari ang kawikang nasulat, kinakain na uli ng aso ang kanyang suka. Tayo hindi ho tinawag na aso. Ang tawag ko sa atin, aso-aso. Tupa ang tawag sa anak ng Diyos. Ang tupa ho'y nadadapa. Natatapilok. Actually, mga kapatid, sa pag-aaral, napakinggan ko. Ito'y termino ha. Huwag kayong mabibigla at masasaktan maupan sa akin. Ang pinaka-ulaga daw hayop, tupa. Pinakamahinang hayop, tupa. Kaya tayo, mga ulaga tayo. Mahina tayo, kaya kailangan natin ng pastor, ang Panginoon. Are you with me? Siya nagdadirect sa atin, natin atapilok. Pero sabi, the Lord is my shepherd. I shall not want. Though I walk in the valley of the shadow of death, I will fear no evil. The Lord is my shepherd. Why? I am weak of His sheep. I am weak sheep of the Lord Jesus Christ. Are you with me? So, ikaw ba anak ng Diyos? Nanghihina ka ba? Nanghihina ka ba? Nag-iisip ka pa bumalik? Therefore, ikaw yung kapartner ko. Are you with me? Hindi ho tayo magkalaban. Magkalampi tayo. Meron lang tayong misunderstanding. Bakit? Hindi tayo pareho ng temperatura. Hindi tayo pareho ng brought up. Pero we are both chosen by God. Are you with me? At mananatili. Amen? Yan po, sabi ng talata. 9 to 11. Tingnan niyo po ang 9 to 11. Ang sabi ng 9 to 11. Kung paanong iniibig ako ng Ama, ay gayon din naman iniibig ko kayo. Magsipanatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, ay magsisipanahan kayo sa aking pag-ibig. Gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking Ama. At kayo'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo upang ang aking kagalakan ay mapa sa inyo at upang ang inyong kagalakan ay malubos. So, ang mga anak ng Diyos, ang co-branches, nahirang, nakakabit, at nananatili sa puno. Ang sabi po ng isang tiningnan ko na kilalang mangangaral sa kanyang pag-aaral, na kanyang pinansin ang talatang verse 4, sabi, if a man abide not in me. Mayroong talata dyan, itinignan niyo po, sabi ng verse 4, pakibukas natin, verse 4. Sino ba yung hindi nananatili sa verse 4? Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo, gaya ng sanga na di makapagbunga sa kanyang sarili, maliban na nakabit sa puno. Ganyan din naman kayo, maliban na kayo'y manatili sa akin. Sa English yata yun. If a man abide not in me. If a man. Yan. If a man abide not in me. Mangyayari ba na ang anak ng Diyos ay mawawala sa relasyon ni Kristo? Eh, sino yung pinatutungkulang if a man abide not in me? Ito ang paliwanag. If a man is not truly united to Him by faith and does not live with a continual sense of his dependence on Him, this doubtless refers to those who are professors of religion, but who have never known anything of true and real connection with Him. Ito yung mga taong nagpo-profess lang na sila'y nasa Panginoon, pero hindi naman talaga connected sa Panginoon. Kaya mayroong mga sanga na hindi naman talaga sanga, nakapatong lang. Are you there? Pero yung sanga, pwedeng yumungyong, pwedeng maputikan, itataas yun ng Ama. Papaluin yun ng Ama. Iko-correct yun ng Ama. Kumbaga sa prodigal son, naglayas, babalik pa rin. Kasama ka ba doon? Ang hina, si gender lang yata ang kapartner ko din eh.
Kasama ka ho ba kayo doon? Kung kasama ko doon, nag-aakay ka ba ng kaluluwa? Tama ba? Kasi yun eh. Yun ang sabi. Kayo hinirang ko at inihalal upang kayo magsiyaon. Yan nga sabi ko sa inyo, gustong-gusto natin yung saknungan. Pero yung sasaknungin, ayaw. Gusto nating ma-determine, matuklas, baka nga ako'y hindi sanga. Pastor, linaw-linawin pa, baka nga ako'y hindi sanga. Nalinaw. Yun, sanga nga ako. Ayan, tanong. Kabahagi ka ba sa pag-aakay ng kaluluwa? Dahil inutusan ang sanga na magbunga. Tama ba? Kaya nga'y galit na galit sa inahin yung baboy na hindi manganak. Tama ba? Ay dumilig na ikaw nang dumilig sa talong na aribig, hindi namumunga. Sinabi pa namang araw-araw. Anong tawag doon? Inaraw? Bungang araw? Tagaraw ba? Inaraw-araw? Abay, dumilig ay walang bunga. Kayamot. Kung sanga ka ng Diyos, ay maingle. Tama ba? At ano ba, ang magandang pangako, upang kung ano ang inyong hingin, ay ibigay sa iyo ng aking Ama. Hindi ho pabigat ang soul winning. Blessing ang soul winning. Tama ba? Kaya mga kapatid, maliit ang ating simbahang ito. Magtatayo tayo ng second floor. I-occupy natin ang lahat ng lupang ito. Bakit? Kung lahat talaga sa atin tunay na sanga, dapat lahat nagbubunga. Tayo ngayon may social distancing. Tama ba? Tayong papatayo pa ng second floor. Bibili natin yun. Tama ba? Pengin pira. Tama ba? Pag nakuha natin yun, sasagarin natin. Ilalim, may underground. Garayahan ng power chair. Second floor, garayahan ng kotse. Third floor, garayahan ng motor at tricycle. Fourth floor, helicopter. Wala na. Nasaan ang simbahan? Inilipat na sa iba. Puro lang pala lalagyan ng sakyan ang social. Kung talaga anak ka ng Diyos, kalahin mo, nagsimula lang kami dito, ilan? Tama ba, Brother Albert? Kaya nalaman ko tayo pala, kasama, na malalaman natin kung ilang taon ako dito sa bilang ng anniversary ng Young People. Kasi nung mission pala, nagsimula na pala ang Young People. 21 years anniversary. Ibig sabihin, 21 years na ako sa Taysan. Kaya hindi na nakakahiyang magpabahay. Amen? Tama ba? Ay ibig sabihin, 21 taon na akong nasa likod ng simbahan. Tama ba? Hindi na siguro nakakahiya. Tama ba? Opo. Nasaan na tayo? Dadami? Ako'y naniniwala. Dadami ang God is Able Baptist Church. Kasi tayo mga sanga eh. Mga sanga ho ba kayo? Basta ako'y sangang yang-yang na. Ako'y sangang yang-yang na. Opo. Dadami ang God is Able Baptist Church. Kaya maghanda na tayo ng lupang malawak. Amen? Are you dreaming for that? May mekaniko naman tayo. Isang araw mababautismuhan na yan. Di ka? Oo. Naku, kumpleto tayo, Ricardo. May foreman tayo dito. May engineer tayo dito. May nurse tayo dito. May bading tayo dito. Amen na sana eh. Mahalata. Ay, ako pala yun. Kaya kayo maikinig. Hindi kayong uunong-uun. Hindi nyo pala naiintindihan. Ano? Okay. Verse 18, 19, and 24. Sino yung co-branches? Sino yung co-branches na? Kaya Brad, wag ka magtaka. Bakit aapat tayo? Hindi ka? Kasi wala na talaga akong mapiga.
Baka ako'y magkasala pag nilagyan kong hindi naman tama. Verse 18 and 19, ano sabi? Kung kayo'y kinapuputan ng sanglibutan, sino yung kayo'y doon? Kung kayo'y, mga kapatid, kaya dapat ito ang palatandaan ng Kristiyano, hindi kaisa ng mundo. Are you with me? Ang tungay kong kapwa sanga, nayayamot ang mundo. Bakit? Kay maghapon lagi diyan. Sinasabi sa'yo, umaga lang ako. Di ka? Bigay ng tais diyan. Pero kung umubos ng alak sa inebra, hindi tinatanong. Pero pag sa Panginoon, kontra ka. Mayayamot talaga sa iyong mundo. Dahil hindi nila kilala si Kristo. Yan ang tunay kong kapwa sanga. Dapat hindi ka maintindihan ng mundo, pero naiintindihan natin ang mundo. Hindi yung kaisa ka ng mundo. Kaya yung TikTok, aalisin niyo yan. Kung ayaw niyo kung kay tuktukan ko. Totoo yan. Yung Mobile Legend, mga minamahal, huwag natin itong matagal ng pag-usapan pa. Alisin mo yan. We are not of the world. We are not, though we are in this world, we are not of this world. Nasa mundo tayo, pero hindi tayo sa mundo. Okay lang na ang barko na malaki ay nasa ibabaw ng tubig ng dagat. Normal lang yon. Ang abnormal kung ang dagat na ang nasa ibabaw ng barko. Ibig sabihin, lumubog ka na. Tama ba? Ang Kristiyano, dapat nasa mundo, ultaw sa mundo. Yun ang normal. Hindi yung ang mundo'y pumasok na sa buhay natin. Wala na naman. Wala na naman ang sigla. Lagi gusto natin pabor sa atin eh. Hindi man ikaw ang Panginoon. Alam niyo ba ang tunay mong pabor? Yung maiayos ka ng Panginoon. Dala niyo ba ang tunay na saya? Ganda ng buhay? Ang Panginoon. Hindi yung gusto mo. Kaya nga sa panalangin ko pa lang, bakit naging satanas ang Lucifer? Kasi nasunod yung gusto niya. Bakit si Adan at si Eva sinumpa? Kasi nasunod yung gusto niya. Kaya nga nang turuan tayo ng Panginoon sa manalangin, Thy will be done. Bakit? Si Kristo ang matagumpay na tao. Bakit? Ginawa niya ang kalooban ng Ama. Amen. Kapwa ko, sanga. Taas nga ho ba ang kamay ng kapwa ko sanga? Kapwa ko sanga, yung iba hindi ang tagal mo ng miyembro. Hindi ako nagtuturo ng kaligtasan ay nawawala. Baka kayo takot na ako. Huwag ka kayo ligtas pa. Ang nawawala yung kagalakan ng pagiging ligtas. Kaso lang, kung ligtas ka naman, aba, wala akong sangang nakabuntot, nakakabit, na hindi nakakakuha ng dakta. Kaya kapag ang nakuha mo ay dakta ni Kristo, hindi ka daktang papaya. Bakit? Dakta ni Kristo nakuha mo eh. Kaya mga daktang papaya, hindi dakta ni Kristo nakukuha. Ano? Yung konting preaching lang na matapang itisod na agad, ay daktang papaya nakuha mo. Ang kailangan may sap of the vine. Are you with me? Pagod na ako eh. Baka tayo ay serious. Basahin po natin ang nasaan ako? 12 hanggang 14. 12 hanggang 14. Tingnan niyo po ang sabi. Ito ang aking utos na kayo'y mangag-ibigan sa isa't isa. Wow. Mangag-ibigan sa isa't isa. Kapwa ko ho ba kayo? Sanga. Nahina na naman. Ano ka kayo? Sangang yang-yang na.
Kapwa ko ho ba kayo mga sanga? Ang sanga daw nag-iibigan. Tama ba? Kaya walang dapat membro dito, tunay na kay Kristo na magkaaway. Tama ba? Opo. Tatandaan ninyo, ikaw at ang isa't isa'y magkakamali. Pero kung talagang sanga ka ni Kristo, laan ka magpatawad, umunawa, humingi ng tawad, at magpatawad. Dahil tayong lahat pinatawa din lang. Dahil tayong lahat inunawa din lang. Dahil tayong lahat iniligtas din lang. Dahil tayong lahat dumidepende lang. Walang tunay na kapwa sanga ng Panginoon magkaaway. Magkasama ng loob habang buhay at ang kanyang katagay over my dead body. Hindi ho ganyan ang mga sanga. Mga tanga, pwede yun. Are you with me? Amen. Kaya ako'y taka doon. Lagi na lang akong binatikos. Kayo. Anong pagkakaiba ng mga politiko at saka ng pastor? Ako na din ang sasagot. Yung politiko, lagi ang picture na andoon. Yung pastor na andoon din. Tinalis ko na ang picture. Wala pala ang problema eh. I love you. Tama ba? Ay nada niya ang pangalan, ang pula na picture, yung pangalan, inalis na rin. Inilagay na, by God's grace. Ano pang aalisin? Sala. Amen? Itong tatandaan niya, bawal ang inggitan. Pag si Joshua ay naligaw at si Romel, iisa ang nagustuhan. Magkarakrus na lang kayo. Tao kuro. Pag siya nagustuhan, may lubid yan. Ibig sabihin, ipagpasalamat mo, at least hindi pumunta na sa unbeliever. Naintindihan niyo ba yun? Tama ba? Si Makmak ay naging Don Makmak. Sana walang membrong, di kasi nagtatayt siya. Kasi yan, kaya hindi yan. Alam mo, matuwa ka kapag may kapatirang umuunlad. Tama ba? Bakit? Itong sekreto, bakit matuwa ka? Makakautang ka. Nakakalungkot, kapag nag-aayos yung iba, hihilahing magpasama. Kung ano-anong sasabihin. Hindi ng Espiritu ng Diyos. Pwede man tayo magkagan, hindi tayo magsisi. Humingi tayo ng tawad. Ang kapwa ko sanga, kapwa ko anak ng Diyos, nagmamahalan tayo. Kaya dapat sa pagkita ng mga anak ng Diyos, walang hidwa ang matagal. Sabi nga ng Bible, huwag lumubog ang inyong araw. Ang inyong galit. Ano gayon? Huwag lumubog ang araw sa inyong galit. Gayon din sa inyong mga mag-asawa. Nasaan na tayo? Di ka? Ay sa totoo na naman, hindi talaga may iwasan sa buhay mag-asawa yun eh. Pero ang wag niyong iiwasan ay yung hindi kayo magkabati agad. Tama ba? Amen. Muna, nakapos ang oras ko eh. Okay? Verse 18 and 19. Nabasa ko na ba yung bit? Nauna pa pala yun. Namumuhi sang libutan. So yun po ang mga sanga. Yun po ang mga sanga. Tama? Ako hoy, walang tampo sa inyo. God knows. Ay kayo sa akin. Yang na naman kayo. Man. Kasi talagang brutal ako mag-preach.
Ay, minsan marami na sa mga loob dahil tapang-tapang mo kami, pastor. Pag naman nakapakinig, bigyan naman lamyan-lamyan ng pastor na yun. Saan ka kami lulugar? Diga? Wala nang gusto. Ano kang gusto mo? Ang mahalaga ay salita ng Diyos ang pinapakinggan mo. Kung ano mang style ng pangaral ng pastor ng iyan, ang mahalaga, nasa Bible lang kanya sinasabi. Tama ba? Tayo ba'y magkakapatid? Tayo ba'y magkakapatid? Ibig sabihin, partner kita. Ibig sabihin, kung ako'y nag-aakay ng kaalawa, mag-aakay ka ba? Yun, nadami ng gusto saknungan. Tama ba? Kaya kung ako'y nagpo-post, magpo-post din kayo. Tama ba? Eh ngayon, hindi na tayo makahayo ng pangmalawak ang hayo. Ang ipaabot mo, yung mga talata na naandun sa atin. Ano may ipopost na lang eh. Eh pastor, lahat yung nabigyan ko na eh. Gumawa ka ng paraan na may mapapag-abutan pa. Kaya nga ako'y nakarami ng GC. Kaya nga ako'y nakarami ng Facebook group sa kagustuhan kong may pahayag. Ay minsan nga ako'y gumawa ng isang account, ibigyan nasa may day, puro hubad. Pinakikita sa aking asawa. Bago ko naman pinakita, matagal ko nang pinagmasdan. Sabi ng aking asawa, ba't kibigayaan? Kasi ako ngayon naglagay na dito ng hindi ko mga kilala. Ano ang purpose? Yung mga talata, mabasa nila. Oh. Pag mayroon tong iba't iba reaksyon, mayroon tuwang-tuwa, mayroon galit na galit, mayroon naghahamon ng debate, bahala na kayo dyan. Di kayo magkaribok dyan. Ang mahalaga, naibabahagi ko ang salita ng Diyos. Ngayon, kung gumagawa ako na yun, kayo ba'y kapwa ko sanga? Adi gumawa din kayo niyan. Pag hindi, baka kinakapatong na sanga. Then number 2. Naubos na ang oras. Tayo may aapat. Not only co-branches, our real partner is also Christ. Amen. Si Kristo ang ating partner. Wow! Amen. Praise the Lord. Kaya mga kapatid, bakit ka matatakot? Ang kasama mo ay ang Panginoon. Ang sabi niya, narito ako isa sa inyo hanggang sa dulo ng sanlibutan. Are you with me? Ano sabi ng verse 1? Then 4 and 5. Ako ang tunay na puno ng ubas. Siya ang tunay na puno ng ubas. Kayo ba'y nakaduktong sa kanya? O, alam ka namang hindi natin siya kapartner. Ay tayo nga pareho nakaduktong lang sa kanya yung magkapartner na tayo. Dahil kapwa tayo mga sanga. Ay di lalong kapartner natin sa gawain ng Diyos, yung puno na kung saan doon tayo nakakabit. At kung kakabit natin ang puno, ano ikatatakot mo? Ano ikahihiya mo? Tama ba? Christ, kayo'y manatili sa akin. At ako'y sa inyo, gaya ng sanga na di makapagbubunga sa kanyang sarili, maliban na nakabit sa puno, gayon din naman kayo, maliban na kayo manatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo mga sanga, ang nananatili sa akin, kung talagang ligtas ka, ang ibig sabihin, tunay kang sanga, at ako'y sa kanya, ay siyang nagbubunga ng marami. Kaya napakalaking hamon talaga yung sabihin mong ikaw ay sanga ng Panginoon. Hindi yan simpleng katotohanan. Isang napakalaking hamon na sabihin mong ikaw ay sanga ng Panginoon. Dahil dapat humahayo, nag-aakay, hindi lang humahayo at nag-aakay, nagbubunga. Are you with me? Amen. Naku. Gusto ko ang fellowship? Gusto ko ang fellowship? May merit fellowship, YS fellowship, young people fellowship. Pero hindi yan lang. Maumay kayo pagka ganyan lang ang alam mo. Yan ay pampalakas lang. Pero ang tunay na intention natin, tayo mga sanga na magbunga. Are you with me? Kaya kapag ikaw ay wala dito sa church, nasa trabaho ka, malaki ang responsibilidad mo sa lugar na yung pinagtatrabahuhan. Bakit? Ikaw yung sanga na extended sa lugar na yan.
Are you with me? Kung ikaw nasa sinihan, di ba? Everywhere you go, you are the extension of the vine as you are His branch to tell Christ. Are you with me? Hindi ka na riyan para sumama ka sa mga kabarkada mong magaling mag-vaping. Oh, young people, dapat ang tukmo ng utak mo sa kabarkada mo, hindi makiisa ka sa pag-vaping. Pag-online, Mobile Legend, anong klaseng sanga ka? Are you with me? Sanga ka ni Kristo, hindi ka sanga ni Satanas. Sanga ka ni Kristo, hindi ka sanga ng mundo. Kaya magkaibang sanga kayo. Kaya hindi pareho kayo ng gawain. Tama ba? Kayo mga nasa school, sanga kayo ni Kristo. Ikaw ang representative ng Diyos sa school mo. Magbunga ka. Are you with me? Iba yan na eh. Yang-yang na ang amen. Talagang yang-yang na ang amen. Halata mong yang-yang na ang sanga. Halata sa amen. Amen? Yun, buhay na ang sanga. Ano ba yung puno ng akasya? Sa araw, lambor na lambor. Pero paghapon, tingnan niyo ba ang puno ng, yung dahon ng akasya paghapon? Pagka umaga hanggat tanghali, pag may dumapong ibon, hindi mo kita. Pero paghapon, nadais-dais pa lang kita ng ibon. Di ka? Bakit? Mga yup-yup na. Kayo ba'y akasya? But kayo mga yup-yup na. Amen? Salamat, ako'y anak ng Diyos. Alam ko ako'y anak ng Diyos. Minsan, nayayang-yang, pero may amang nagbabangon. Tama? At kita ko pinapagbunga ako ng Panginoon. At kayo ang aking bunga sa Panginoon. Tama ba? Kaya nga kayo inaalagaan ko sa panalangin. Kasi kayo yung mga anak ko sa Panginoon. At kaya dapat kayo, magkaroon din kayo ng inyong anak. Kumbaga sa networking, ilalim ko kayo. Tama ba? Mag-invite din kayo ng kayo, meron ding tubo. Kawawa kayo, hindi kayo uunlad. Bakit? Walang magkasanga. Kailangan tayo puro sanga at nagsasangahan. Tama ba? Mag-akay kayo ng kaluluwa. Sana walang hindi membro ng God is Able Baptist Church na ligtas na hindi kasali sa nagpo-post. Kaya kung hindi ka makasali, ikaw naman pala nakakahayo, praise the Lord. Any opportunities means that you can share and preach Christ, do it for His glory. Ayun eh. Then kaya sabi doon, Philippians 4:13, lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Kay Kristo, Christ's power is not weak. Christ's power in us is not weak. That's why sabi ni Pablo, I can do all things. Huwag mo sasabihin ako'y mahiyain, mas mahiyain ako sa iyo. Ako'y binuhat kanina ni Brother Henry, pinakausapan, wag ko daw ilagay dyan ang wheelchair, power chair. Ito si Jane, Kaya lumayo ngayon ang buhatan ko. Noon ay si Henry ang bumubuhat. Walang lalaki pa dito. Ikaw na papunta doon. Ha? Yan. Nahihiya. Kalahin niyo ba mga kapatid, nung kayo nag-preach kina Melmark, hindi ko makita ang aking outline. Nasanay ako sa ganitong pulpitong kadais na kadais ko. Doon ay ang baba. Ang lapad pero ang nipis ng pulpito. Palibasa manipis ang pastor doon. Ano? Ngaling-ngaling ko na ako pwede magpatotoo na lang.
Kasi hindi ko makita talaga eh. Tapos ibinigay ko sa kanya yung outline para baka nga magkagano na naman. Kasi nangyari ako sa ibang simbahan ako inaanyayahan na halos hindi ko makita. Kaya naghahanda ko, isinesend ko nga ang outline para makita ko. Isinesend ko, sa kaabalahan daw, hindi niya nailagay. So nag-testimony na lang ako. Ngayon, nag-preach ako, sabi ko, alam niyo ba, itong pastor niyo, bubuhatin pa makapunta lang din eh. Samantala kayo kung kayo lilingkod sa Diyos, di na kayo kailangang buhatin. Ako nga'y garne, bubuhatin pa. Naglilingkod sa Diyos. Nagpapatuloy sa Diyos. Tama ba? Bakit? Ang aking Kristo at Kristo mo ay pareho. Pareho lang tayong kumabit kay Kristo. So yung kapangyarihan ko, kapangyarihan din nasa inyo. Kaya dapat kung ako'y naglilingkod na may kapansanan na hindi naman nag-aral katulad ninyo, ay sampal sa inyo. Kung naturingan kang nakakalakad, nag-aral, nasaan ang paglilingkod mo? Tama ba? Tama ba? Hirap eh. Inilayo pa ni Jane yung buhat ako ni Henry. Abot ng pag-rosaryo. Sana ako may tuloy. Bakit? Ay sabagay may laman na naman ng kaunti si Henry eh. Dahil ng lensing. Lensing ba yun? Nakinaan ng ninong ko ni Eden. Kaso lang hindi tinalban. Ano? So yun, number 3, verse 26. Verse 26. Verse 26. Ano po sabi ng verse 26? Datapwat pagparito ng mang-aaliw na aking susuguin sa inyo mula sa Ama, sa makatuwid bagay ang Espiritu ng katotohanan na nagbubuhat sa Ama ay siyang magpapatotoo sa akin. Number 3, the Comforter. Our partner in mission. Are you listening? Co-branches. Kapag hindi ka pa branches, ikaw yung aming inaakay. Hindi ka pwedeng asaha mag-akay. Christ and then Comforter. Di ba't ang branch, ang puno, ama? Para ang puno ay makapag-supply sa nakasanga sa kanya, ano ang sumusupply doon? Dakta. Ang Holy Spirit ang pinakadakta. Kayo ba may Holy Spirit? Yan ang katuwang natin. Are you with me? Yan ang katuwang natin. Kaya sabi po ng talata doon sa John 14:16, at ako'y dadalangin sa Ama, at ako'y bibigyan niya, at kayo'y bibigyan niya ng ibang mga aliw, upang siyang sumainyo sa loob ng isang buwan. Magpakailanman. Are you with me? So kung ikaw ay isa nga, ikaw ay connected kay Kristo, meron kang dakta, your power, your strength, your knowledge, your wisdom, your ability to win others, that is the Holy Spirit. He is our partner. Kaya huwag kang matakot mag-post ng verse. Huwag kang mahiyang magpaliwanag kay Kristo dahil may Holy Spirit na kayang gumawa sa taong kausap mo. Are you with me? Hindi naman ikaw ang magliligtas, ikaw ang magbabahagi ng tagapagligtas. Tama ba? Ano sabi ng Acts 1:8? Datapwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan. Ano daw? Datapwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan. Kailan? Pagdating sa inyo ng Espiritu Santo. Kayo ba'y may Holy Spirit na? Therefore, may kapangyarihan ka. Eh, ang tanong, nag-aakay ka ba? Parang bumili ka ng kotse, gandang-ganda. 10 taon na, hindi mo man lamang napaandar. Bakit? Nang inayang ka, baka putikin ang gulong. Kayoon. Kaya mo binili yan para magamit. Kaya ka binigyan ng Holy Spirit, yung kapangyarihan, gamitin mo. Exercise the power in soul winning.
Are you with me? Amen. Ang kapangyarihan natin ay hindi dami ng dunong na na-acquire mo sa mundo. Hindi kinakailangan kayo mag-Bible school para bigyan ka ng power. Ang sabi, when the Holy Spirit came upon you, you are already empowered. Are you with me? Kapwa ko, ligtas. Kayo ba'y nag-aakay? Wala na kayo inintindi, puro pamilya mo lang. Kung ano-ano lang iniintindi mo, hindi yan ang sanga. Ikaw ba'y nagmamalasakit sa kapitbahay mong hindi paligtas? Nagmamalasakit ka ba sa mga kapatid mo hindi mo ligtas? Sa mga mahal mo sa buhay na hindi paligtas? Sa mga kaklase mo hindi paligtas? Sa mga kaaway mong hindi paligtas? Amen? Hindi ho ang Kristiyano walang pakialam. Pag ganyan ang buhay mo, either yumangyang ka o napapatong ka lang. Hey! Tama ba? At alam mo, kung ikaw talaga ay seryoso mag-akin ng kaluluwa, hindi mo pababayaan ang buhay mo na sira ang patotoo. Tama ba? Kaya kung kasama ka ng kaklase mo, hindi ka kasama sa online. Labanan ng computer. Bakit? Gusto mo silang akayin? Anong patotoo ipakikita mo sa kanila? Paano kang paniniwala kaduktong ni Kristo kaysa kanila? Kaya kung, ito mga kapatid ha, kung tunay kang sanga ni Kristo, hindi mo pababayaan ang buhay mo na mamalagi sa kasalanan. Bakit? Sisirain niyan ang buhay patotoo mo. Pwede ka mapayangyang, pero kaya kang linisin ni Kristo. Tama ba? Kaya tayong mga nanghihina, balik agad. Para hindi tayo maglubalob ng lubalob na lubalob. Balik agad. Hanggat kaya pang kuskusin yung libag ng kasalanan at di pa talaga nataping, balik agad, nakawang pa. Pero baka isang araw hindi na kumawang, ang kailangan na sa langit na. Dahil pinalo ka ng Diyos, dito ka na utoy. At ikaw ay perwisyo diyan sa iglesia. Mobile legend ka na lang inaatupag mo. Gagamit pa ng Facebook ay labas ang short, piklatin naman. Tama ba? Kung ano-anong kamunduhan ang inaatupag mo, hindi si Kristo, dinig ka na. Tama ba? Bakit sanga ka eh? Kaya hindi pwede ikiligtas lang, wala kang pakialam. Hindi ganyan ang tunay na ligtas. Sanga ka eh. Sanga ka eh. May pakialam ka. At dapat ka rin pakialman. Hindi ka lang may pakialam, papakialaman ka rin. At ang tunay na makikialam sa iyo, last, crafter. 15 verses 1 and 2. Mayan niyo mga kapatid, merong magsasaka ng ating buhay. Bawat sanga nakabit sa puno, inaaruga ng Diyos Ama sa langit. Ay there. Yan niya pa sabi, ako ang tunay na puno ng ubas, ang aking Ama ang magsasaka, ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubunga, ay inaalis niya. Dalawang implikasyon dyan. Yung sanga na papatong, hindi talaga connected, inaalis ng magsasaka. O kaya naman, sangang yumangyang na dumumi, inaaho ng Diyos. May trabaho ang Ama sa buhay ng mga ligtas. Are you with me? Are you there? Ibig sabihin, hindi napayag ang Diyos na sanga ka lang. Di ka sa ating puno, may mga pruning. Di ka may pruning? Oh, bakit? Masamang tingnan ang halaman na puro yang-yang, puro lanta. Kinakat yan para maganda. Minsan sa paggupit, nadadala pa yung minsan yung sariwa, kaya nalabas ang dakta. Kaya minsan tayo dadalhan ng Diyos sa matitinding problema para sumigla ka uli.
Pero kulang na lang ipatayin ka ng Panginoon, wala ka pa rin kasigla-sigla. O, dito na tayo, kasamang naawit ng anghel. Tama ba? Are you with me? Okay, please, hindi ka dinisenyo ng Ama na maging sangalang. Kukumpunihin niya tayo. But ito yung tagal lang baptis, garni pa rin. Ito'y gugupitin ko. Amen? Oo, gugupitin tayo ng Panginoon. Siya yung crafter. Tayo yung craft. Are you with me? Naintindihan niyo ba yun? Kaya hindi ang Diyos napayag na ikaw ay ligtas at membro lang ng church na ito. Pero walang layuning magbunga. Mag-akay ng iba. Kaya minsan, sabi nga sa inyo, kaya madali kang akay ng mundo, wala kang planong mag-akay ng nasa mundo. Ay there, maliwanag ho ba? Kayo ba'y sanga ng Panginoon? Maliwanag ho ba? Balik tayo sa talata natin bilang pangwakas sa ating binasa. Verse nasaan yun? Yung text natin. 15 verse 16. Tingnan po natin, hindi tayo magwakas. Ano sabi? Ako'y hindi ninyo hinirang, ngunit kayo hinirang ko, at akin kayong inihalal. Kayo ba'y kasama doon sa hinirang? Kayo ba'y kasama doon sa inihalal? Kayo ba'y mga sanga? Ang gusto ba ng Diyos kayo maging sanga lang? Hindi. Upang kayo magsiyaon at magsipagbunga. Tigilan na natin ang buhay na isang ligtas lang ang gusto. Hindi ka ginawang sanga lang, kundi ang gusto ng Diyos, magbunga ka. Tayo manalangin. Kapagpala naming Ama, sana